Labis ang pighati ng naiwang kaanak ng dalawang pilotong nasawi kasama ni DILG Secretary Jesse Robredo sa bumagsak na eroplano. Mula sa Masbate, may ulat on the spot si John Consulta. John? Pia, balot nga ng matinding pagdalamhati ngayon ang mga kaanak ng dalawang pilotong kasama nga ni DILG Secretary Jesse Robredo sa Piper Seneca plane na bumagsak dito sa Masbate. Sina Captain Jesup Bahinting at ang Nepalese na co-pilot na si Shitis Chand. Ang agad na pasugod ng mga kaanak, Pia, matapos masabihang nalocate na ng mga technical divers ang katawan ni DILG Secretary Jesse Robredo kaninang umaga. Di na itago ng mga kaanak ang kanilang matinding sama ng loob. Gayman ay nagawa pa rin magpasalamat ng mga kaanak ng mga piloto sa ipinakitang suporta ng pamahalaan para sa paghahanap sa dalawang piloto. Malaking pasalamat namin na medyo kami natulungan ng gusto sa gobyerno. Talagang gumagawa siya ng search. Sir, our sincerest condolences, sir. Do you have any personal message to the government who has helped you? Any message? Thank you very much to Filipino government, US Army, your people, Navy, Coastal Guards, police, everyone. Thank you very much. Thank you, President. Wish you done here. Nice job. Magkakasama silang umalis, Pia, dito sa command center at kasama ngayon ng ilang membro ng task force. Pero Pia, kanina nga lamang ay nakapanayam natin ito si Secretary Mar Rojas at agad niyang nilinaw na bagamat natukoy na ang eksaktong kinaroroonan ng bumagsak na Piper Seneca plane ay hindi pa nare-recover ang labi ng dalawang piloto. Sa pinakahuling datos na nakuha mula sa mga foreign technical divers ay nasa 210 feet ang eksaktong lokasyon ng eroplano na nakataob pa. At hanggang sa mga oras ito ay iisa pa lamang daw ang piloto na meron silang visual confirmation bagamat hindi nila tinukoy kung sino sa dalawang piloto ang nakita nga ng mga technical divers. Sa ating panayam din kay Secretary Mora, sinabi din niya na gagamit na ng remote operated vehicle o ROV ang second set ng mga divers na sisisid anumang oras mula ngayon para nga mga gamit na ito na masilip ng husto itong lugar ng kinabagsakan ng Piper Seneca plane nang hindi nilalagay sa peligro ang buhay ng sino man sa ating mga divers. Pero natin, sir, yung dalawang piloto po, na-recover na ho ba o hindi pa talaga? They are still inside. I don't want to make misinformation. No? The initial reports were there were two bodies. Ngayon sa video, baka isa. So it's not very clear. But there is definitely at least one body inside the airplane. Yung next team na magdadive are yung mga Aleman, yung mga US, at gagamitin ngayon yung ROV ng US, dun dadalhin para without risk to humans, yung ROV ngayon ang may camera yan yung ROV ang magtitingin-tingin kung ano para ma-design nila ano ang best na pamamaraan na ma-recover yung mga piloto. Sa mga oras sa Topia, dito sa aking likuran, makikita natin ngayon itong mga miyembro nga ng iba't ibang grupo na naghahanda na para sa isasagawang second dive ngayong araw at inaayos na doon sa aking bandang likuran pa yung ROV na kung tawagin na kaya nga sumisid sa lalim na 500 feet at inaasahan natin na sa tulungan ng gamit na ito ay magkakaroon tayo ng mga fresh videos at mga panibagong impormasyon para nga masukat ng husto yung mga coordinates at mailatag din yung tamang plano na maaring may sakatuparan para ligtas na makuha itong sinasagawang pagkuha ng dalawang katawan ng mga piloto. Samantala, Pia, kakakita-kita lamang natin ngayon, kakaalis-alis lang itong eroplano ni Pangulong Noynoy Aquino, itong C-130 plane na nakikita niyo ngayon sa ating TV screen. Kakaalis-alis lang po mga puso dito sa Masbate at inaasahan na ito ay didiretso sa Naga City. Ayon kay Secretary Mar Rojas sa PIA sa kanyang pagpapaliwanag kanina na sa isang metal casket ang labi
labi ni Secretary Robredo para hindi magkaroon ng changes doon sa state ng kanyang katawan at mai-preserve pa rin ito hanggang sa makarating sa bahagi ng Naga. So sa mga oras ito, Pia, wala na rito sa Masbate itong labi ni DILG Secretary Jesse Robredo at patungo na ngayon dyan sa bahagi ng Naga City. Pia. Alright, well, John, abangan natin sa Naga City rin. Meron din tayong mga setup doon at abangan natin yung pagdating ng labi ni Secretary Robredo doon sa Naga. Pero kung maaari ko lang balikan, yung mga nabanggit mo kanina, John, merong second team ng divers na sisisid anytime now, gaya ng sinabi mo. So, malaki yung posibilidad na mai-retrieve na rin yung remaining body or bodies, gaya nga ng sinabi ni Secretary Mar, hindi tayo tiyak kung ilan yung naroon. Pero may posibilidad na within the day ay may aahon din yon. Malaki yung posibilidad, Pia, dahil talagang yun ang kanilang puntirya. Bukod kay Secretary Jesse Robredo, kailangan daw talagang makuha nila itong katawan ng dalawang piloto. At nagkaroon nga ng pag-uusap kanina, nagkaroon ng preview ng video, ipinakita rin ito sa mga kaanak, pinakita yung sitwasyon at sinasabi nga nila na kung ano yung kanilang mga plano at yung mga paghahandang isinasagawa. Makikita nyo nga ulit dito sa ating likuran na abala na ngayon itong mga miyembro ng Armed Forces ng Amerika at maging itong Salvor Company na mga Aleman para maisagawa itong planong ito. Maselan daw ito, Pia, kung kaya't yung 210, yun yung pinakamalalim na maaaring marating ng itong dive mission. Kung kaya't dahil nga medyo delikado na to ay gagamitin muna ng ROV para magkaroon ng maayos na pag-estimate or yun nga yung pagkukuha ng mga impormasyon para nga magkaroon ng magandang diskarte kung paano mariretrieve itong mga katawan. So, after makakuha ng impormasyon, Pia, babalik to rito sa command center para nga maisagawa yung final dive para makuha itong mga katawan ng dalawang piloto, Pia. At John, just to be clear, linawin lang ulit natin. Kasi nung una, sinabi ni Secretary Mar na the two other bodies were detected already. Pero ngayon, ang sinasabi niya, iisa lang ang may visual confirmation. Tama ba ito, John? Tama ka doon, Pia. Kasi noong nagkaroon ng press briefing kanina, hindi pa niya napapanood itong mga videos at nagpapahinga pa rin ng mga oras na yon itong si Matt, yung Australian technical diver na nakakita sa katawan ni DILG Secretary Jesse Robredo. Pero nakita later on, nakita ngayon sa video, sa presentation nito si Matt, ipinakita niya ng detalyado yung proseso ng kanilang pagpunta. In fact, binanggit din ni Secretary Ricky Carandang na nasa critical stage na nung kanyang oxygen level, trimix level, ito si Australian technical diver na si Matt, nang makita niya itong si Secretary Jesse Robredo. Kung kaya't ito yung mga nangyari. At ngayon lang na-relay yung impormasyon na sa visual confirmation, Pia, iisa pa lamang talaga yung nakikita nilang piloto nandun sa loob. At yun ang kinakailangan daw na gawa ng paraan sa pamamagitan ng ROV, masipat yung lugar at magawa ng tamang dive plan para makuha at mabawi muli ang katawan ng mga piloto, Pia. At John, kapag naiahon na yung remains nung piloto, ay meron ba silang nabanggit kung meron ba silang balak na balikan na mga bahagi ng wreckage that might help them in any form of investigation? Well, Pia, yun ang isa sa mga impormasyon na hindi pa muna ibinibigay ng mga otoridad. Kasi ang mahalaga daw talaga sa ngayon, sa search and retrieval operations na ng task force ay makuha muna itong mga katawan. At to follow na lamang kung ano ba may iba pa mga investigasyon na isasagawa tulad na lamang nung pagtumbok talaga kung bakit bumagsak itong Piper Seneca plane. Pero sa ngayon, ang primordial concern daw talaga ngayon ng buong task force ay makuha itong mga labi ng mga piloto at ito si Secretary Jesse Robredo na nakuha na nga at nagawa ito kaninang pasado alas 8 ng umaga. Pia. Alright. At John, sa muling pagsisid nitong second set ng divers, gano'n sila katagal pwedeng manatili doon sa loob ng tubig, sa ilalim ng dagat? Okay. Yung Pia kasi doon sa paliwanag sa atin ng ating mga nakapanayam, depende kasi sa lalim na pupuntahan ng isang diver, yung tagal na maaari niyang ilagi doon sa pinakailalim. Pero dahil nga sa tulong ng trimix, itong si Matt na isa sa mga pinaka-experienced trained technical diver na sumisid niya dito sa area ay maaari lamang siyang makatagal ng mga 40 minutes
at maximum na yung 45, pushing it to the next level. Pero hanggang doon na lamang talaga yung sagad niya at kinakailangan niyang bumalik dahil kalkulat kasama doon sa 45 minutes yung kanyang descent at yung ascent, yung pagbaba niya at pag-akyat. At hindi rin pwedeng basta-basta umangat dahil kinakailangan mong magsagawa pa ng decompression o di ka nga yung kailangan makapag-adjust pa yung katawan mo doon sa oxygen level dahil kapag basta-basta ka umangat ay maaari ka magkaroon nga ng problema. So kinakailangan na kalkulado lahat ng galaw, 40 minutes or 45 minutes maximum yung maaaring ilagay ng ating mga divers. At yan ang ating binabantayan ngayon sakali matuloy na itong isasagawang second dive ngayong araw, Pia. Alright, si John, si Rafi may tanong din daw. Okay, John, nabanggit mo kanina, may salvage company na Aliman dyan. Tama ba yung ating narinig kanina? Tama yun, Rafi. Meron sila mga equipments na dinala rito para makatulong doon sa pagsipat sa lugar kung saan nga nakita nga itong wreckage ng eroplano at inaasahan niya na magkakaroon ng mga karagdagang impormasyon. Lahat kasi ng datos, Rafi, ay malaki ang may tutulong para nga magiging maayos at magiging safe yung isasagawang pagkuha doon sa labi ng mga piloto na nasa ilalim pa rin ng dagat hanggang sa mga oras ito, Rafi. At dyan nakita nga natin yung ROV na binabanggit mo kanina na hinahanda na, pero ang isa sa ating interest na malaman ay kung isasalvage nila mismo yung eroplano o yung fuselage nitong eroplano ito. May namamataan ka ba dyang malalaking mga airbags na pwedeng mag-angat dito sa eroplano dahil salvage company na yun nandyan ngayon, John? Well, sa ngayon, Rafi, wala pa tayo nakikitang ganong klase ng mga gamit na maaaring maging indikasyon na posibleng magamit ito para mapalutang itong eroplano. Wala pa tayong nakukuhang detalye mula sa task force kalihim kung may plano pa talaga silang kunin itong wreckage ng eroplano. Pero patuloy tayo mag-aantabay, Rafi, dahil as we understand, meron pa rin mga karagdagang mga personnel na parating at aantabayan na natin kung bahagi pa rin ng plano ng task force ay makuha nga itong wreckage ng Piper Seneca plane, Rafi. Pero ang mahalaga dyan ay wala pa ring tigil yung mga divers sa pag-retrieve nila dito sa katawan ng mga piloto ng eroplano. Tama ka doon, Rafi. Yun naman yung iginiit ni Secretary Mar Rojas na lahat ng operasyon na to, it's not just all about Secretary Jesse Robredo, kundi pati na rin doon sa mga piloto na kasama niya. At mahalaga na, sabi daw ni Secretary Mar Rojas kanina, ay mahalaga na ipakita na sa pagtutulong-tulong, pagkakaisa ng lahat, ay naging matagumpay itong paghahanap ng Piper Seneca plane at malaking tulong daw talaga itong mga equipments na pinahiram din ng Amerika at maging ito mga volunteer divers na pumunta rito. Meron pang tayo nakapanayam na isang Korean diver at ating nakausap siya, hindi naman niya kilala si Secretary Robredo or maging mga piloto, pero nag-volunteer daw siya dahil makabahabang panahon na rin daw ang kanyang nilalagi dito sa Pilipinas at gusto niyang i-share lang talaga yung kanyang expertise para makatulong ng kahit paano dito sa paghahanap at ngayon nga ay naging retrieval operations na para sa mga biktima ng sinawing palad na Piper Seneca plane. John, isang mabilis na tanong na lamang, may tuturing ba na isa na ito sa pinakamalaking search and rescue operation sa recent history ng Pilipinas dahil almost 600 divers, 17 barko yun nandiyan dyan at ilang choppers yung ginamit, John? Tama yun, Rafi, 600 personnel at sinasabi na gumamit pa ng 9 aircrafts, eroplano at choppers para suyurin itong Ticao Channel dahil mula nga noong nangyari ito hanggang kaninang umaga ay patuloy pa rin ginigiit ng task force kalihim na search and rescue operation pa rin ito. Patuloy yung pagsuyo, Rafi, at malaking papel din ang ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Masbate dahil patuloy yung kanilang pakikipag-coordinate dito sa mga lokal na barangay, lalo na doon sa mga nakapwesto sa mga shorelines. Patuloy yung kanilang paggalugad ng lahat ng sulok dito sa bahagi ng Ticao Channel na maaring napadpad nga itong mga debris or mga survivors. Pero as it turns out, Rafi, talagang after ng lahat ng pagsisikap at lahat ng dasal ay ito na nga yung ating pinangangambahan at makikita naman natin na nagbunga rin talaga yung lahat ng efforts dahil nakita rin sa wakas itong Piper Seneca plane na kung tutusin mo, Rafi, hindi naman talaga basta biro-biro itong task na ito dahil napakalawak nitong area na pinaghanapan and talagang kinailangan
kailangan ng lahat ng resources ng gobyerno at yung pagtutulong-tulong ng lahat ng mga mamamayan para nga makuha finally itong 5% campaign. Rafi. Okay, maraming salamat, John Consulta.